Alam mo bang may ordinansa para sa karapatan ng LGBTQIA+ couples na magdesisyon para sa kanilang partner sa oras ng medical emergencies? Ito ang tinatawag na Right to Care Ordinance na unang inilunsad sa Quezon City at ngayon nagiging inspirasyon na rin sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero ano-ano nga ba ang nakapaloob sa ordinansang ito at bakit mahalaga ito para sa LGBTQIA+ community? Noong 2023, opisyal na ipinatupad ng Quezon City Government ang Right to Care Ordinance sa lungsod. Bunga ito ng mabusising konsultasyon ng lokal na pamahalaan sa LGBT community sa lungsod, kabilang ang Pride Council ng Quezon City LGU. We are a safe space para ipakita nyo kung sino yung talagang mahal nyo, kung sino yung gusto nyong alagaan. And here in Quezon City, you all have the right to care. Ganun yung aming concept. Sa pamamagitan ng ordinansang ito, nareresolba ang mga insidente ng diskriminasyon sa mga same-sex o queer couple pagdating sa kanilang medical concerns. Kapag may emergency yung kapartner nila, like kapag, halimbawa, kunyari yung kailangan in-need ng do not resuscitate, mga ganyan, kailangan pang tawagan yung mga family members nila, diba? So, syempre mahirap yun for a couple, lalo na kung mga 10 to 20 years na kayong nagsasama, tapos biglang pagdating dun sa ganung scenario ay matitiklip ka. And it's really, really just very unfair for them na sila naman yung magkasama. Kumbaga siya, ini-entrust niya yung sarili niya sa taong ito, hindi rin ina-allow ng mga hospital dati na ibigay yung medical record sa mga queer couples. Sa ilalim ng Right to Care Ordinance, maaaring italaga ng isang LGBTQIA+ member ang kanyang partner bilang healthcare agent. Ang healthcare agent o healthcare proxy ang siyang magdedesisyon para sa kalusugan ng kanyang registered partner sa ilalim ng Right to Care program kung sakaling hindi na niya ito magawa para sa sarili niya. Saklaw nito ang pagpapapayag sa gagawing medical procedure o treatment, pag-admit o discharge ng pasyente sa ospital at pagkuha ng medical documents o records ng partner ng isang healthcare proxy. Number 1, syempre to give consent or choose health facilities or physician on medical practitioner. So, inaalaw yung healthcare proxy na mag-decide kung siya pumili kung saan hospital or health facility or kung sino yung magiging doktor niya. So, number 2, yung access ng medical records. Importante rin to na magkaroon siya ng access at hindi i-deny sa kanya yung recognition na yun. The ordinance also allows to visit sa ICU ng kanilang mga queer couples. It prevents discrimination during critical care ng kanyang partners. Sino naman ang pwedeng mag-apply para sa Right to Care? Maaaring mag-register online o di kaya magpa-schedule ng application sa Quezon City Hall ang mga LGBT member na edad 18 pataas at residente ng lungsod. Nire-require lang namin is at least kahit isa sa kanilang couple ay Quezon City resident. So we require a QC ID na kahit isa sa kanila. So bukod sa QC ID, kailangan at least meron tayong valid ID. Ang pagpaparehistro sa Right to Care ay idinadaan din sa legal na proseso dahil merong itong SPA o Special Power of Attorney na ipinapanotaryo sa mismong City Hall. So dahil adult ka, you have the right na magkaroon ng Special Power of Attorney designating a healthcare proxy. With regards to liabilities legally, wala doon ang mga hospitals. Usually, pag daw baka magreklamo yung mga family, ibig sabihin, talagang yung document na hawak nila at nakalagay sa Right to Care card ay legal na document. Kaya hindi sila makakasuhan doon. Nilinaw ng QC government na hindi lamang pampublikong ospital o paggamutan sa Quezon City ang kumikilala sa naturang ordinansa dahil sakop din ito ang pribadong sektor. There are hospitals na nagko-confirm sa amin
na ito ba ay legit na nag-apply ng right to care card. So, yeah. And we answer naman kasi meron kaming database ng ating mga registered na merong right to care card. Sakaling may ospital o pagamutan na lumabag sa right to care, maaari silang pagmultahin ng 5,000 piso o makulong ng hanggang 6 na buwan. Hindi rin basta-basta ang pag-aproba ng queer couples para marehistro sa right to care dahil dadaan muna sila sa orientation na isinasagawa ng QC government tuwing Sabado. And during our orientation, talagang iniisa-isa by section kung ano yung mga obligation at ano yung mga responsibility bilang ikaw ay magiging healthcare agent or kayong dalawa ay magiging healthcare agent ng isa't isa. Kung meron silang hindi gusto doon, they can freely back out dun sa ating orientation dun sa pag-a-apply. Pero yung sa mga couples talaga na gusto at naintindihan yung every section of it, pipirma sila dito rin ng may kasamang lawyer. Kapag napirmahan at notarized na ang SPA, saka sila bibigyan ng right to care card. Ito na yung example ng card. Ganito siya. So, medyo, ito yung nagtatagal siguro mga 10 days to 2 weeks, ganyan. Kasi syempre, nung details nito at yung QR code nito, syempre specific doon sa SPA nila. Kaya medyo matagal. Kahit wala namang physical card, basta ma-email na namin yung copy ng kanilang mga signed and notarized SPA, pwede na yun. Paglilinaw ng Quezon City LGU, hindi nag-e-expire ang right to care card. Pero paano kung maghiwalay ang queer couple na rehistrado rito? So part of their obligation is to terminate the contract. Pumunta sila rito and terminate the contract kasi nga napaliwanag naman sa kanila na this is a legal document. So kung hindi mo na ina-allow yung partner mo as your healthcare agent, ay i-process natin din siya formally. I-process din natin siya legally. Sa nakalipas na 3 taon, patuloy pa rin ang awareness campaign ng Quezon City LGU patungkol sa Right to Care Ordinance, lalo na't hindi pa rin ito malinaw sa ilang residente. Yung iba, akala nila para siyang PhilHealth. May mga misconception pa rin na gano'n. Akala nila merong matatanggap monthly. Hindi din kasi lahat ng mga community natin ay naiintindihan agad. Gayunpaman, tuloy-tuloy din ang pagdami ng registered members ng Right to Care sa Quezon City. Sa kasalukuyan, nasa 800 queer couples sa lungsod ang nakarehistro sa ordinansang ito. Para hindi na siya mag-limit, we will open a partnership with other cities na ma-recognize equally yung mga right to care cards namin natin ng isa't isa. Kumbaga para mas lumawak yung reach niya. Sa habang wala pang tagal-tagal ng SOGI bills sa Congress, at least yung mga LGUs, we have these initiatives na magkaroon ng, kumbaga parang borderless na mga right to care card. Not necessarily dito lang sa Quezon City. Maliban sa Quezon City, nagsimula na ring magpatupad ang ibang local government units ng Right to Care, gaya ng San Juan City, Iloilo City, Mandaluyong, Parañaque at Dasmariñas, Cavite. Naisulong na rin sa Kongreso ang Right to Care Act bilang pagsuporta sa inisyatibang ito. Sa pagkilala sa mga karapatan ng LGBTQIA+ community, mahalagang bukas ang publiko at gobyerno sa mga panukala at programang gaya ng Right to Care. Dahil dito, maipapakita natin ang tunay na pakialam sa kanilang dignidad at karapatang mabuhay nang may paggalang sa kanilang mga desisyon sa iba't ibang aspekto ng buhay. Huwag silang matakot. Kasi mararamdaman ng community yan if you are true, if they are really an advocate, really an ally of the LGBT community. Hindi na natin sila may tatago. Hindi nyo na yan madi-deny. They are very empowered. They're very intelligent. Pag sinuportahan nyo sila, babalikan kayo dyan. Magtulungan tayo to stand with the rainbow community.